Dito tayo ngayon sa paggawa ng placket ng hiding button. Ibig sabihin ng tago ang bulsa, butones. Gagawa tayo ng placket ng barong na tago ang butones. So unang natin gagawin ay itong ating gagawin placket. Malapad ito, dinoble na natin. Yan. Tapos susukat tayo ng 1 3/4. Kasi yung 1 3/4 pakakainan pa natin ng ano yan, 3/8. So may 1 1/8 na natitira. So sukat tayo ng 1 3/4. 1 3/4. Ating kuhitan. Kasi ating tatahiin yan. Magganitang tila. Parang ayaw umuso. Ayaw, parang dumidikit sa ano. Ito atin ang atin ang kuhitan at atin na itong pasadahan ng labas lang tayo ng dito sa guhit ng mga kahit mga 1/8 para lang ma-stay nuts natin, kumbaga labas lang tayo, kahit isang pata pwede din. Hindi naman makita yan pagpakain natin mamaya. Andahan lang, total hindi naman ito mabilisan. Importante makita ng kung paano gawin ng hiding button, tago ang butones. Ngayon, atin na siyang gupitin. Ito natin guhit, ito natin gupitin. Para pasigurado tayo sa lapad. Yan, matapos na natin yan. At natapos na natin ito. Tapos natin itong atin itong pasadaan na naman ulit. Pagsabay na natin itong sa bandang left side na panel. Ito yung ating pasadahan. So ilalim ang placket, ibabaw itong panel. Kain tayo ng 1/8. 1/8 lang. So mga ganun lang kalaki. Yan, katin natin 1/8. 3/8 pala, 3/8. Pakain tayo ng 3/8.
So 18 1438, mga ganon kalaki. So lagyan natin dito ng magnet guide para permanente yung ating pakain. Hindi tayo lalaki, hindi tayo liliit. Andahan lang patakbo para yung pakain natin permanente. Hindi sumimplang yung ating pakain. Ito yung placket. Ganito paggawa ng placket na tago ang butunis para sa mga barong. Kasi uniform ito ng guro na pang nila, pang araw yun, pang Miyerkules yata ito. Yan. Tapos natin itong itong plansahin. Plansahin muna natin to. So, pakita ko sa inyo kung paplansahin ko. Pagkatapos ko maplansahin, pakita ko kung saan, anong way natin pinaplansa siya. So pakita ko na kung paano natin pinalansa. Unang-una nakaganyan, yung paling dito natin nilagay yung paling ganyan, ganyan, kasi papasadahan natin yan ngayon dito pababa, yan, pababa hanggang dito sa baba para magkaroon, pagka napasadahan natin kaganyan yan, hiding na, tago na yung butunis sa placket. So tingnan nyo, pasadahan ko. Simple lang ganyan, yung pailalim na ilalim kanina, pinaling ng paganyan, pagkatapos paganyan, tapos pasadahan natin para mayroon ng placket na tago ang butunis. Ko lang, hipo-hipo ka ng maigi dahil yung tela ganit, parang ayaw umusad, parang dumidikit sa lamisa. Ayan, ganyan na. So mas malapad ang ibabaw kaysa ilalim. Hindi makikita. Yan, atin naman siyang pasadahan dito sa taas. Yung kumbaga bistingan natin, istinats natin para permanente siya.
dalangan natin yung tahi para hindi mahirap kalasin. Kaya ating plansahin uli yan para nakapermanente siya. Yan lang. Ganito lang ang mga technique. Pag nagawa kayo ng placket, ganito lang para hindi mahirapan. Ganyan lang. Ganyan lang magawa ng placket. Kita mo, mas malapad yung inaibabaw natin. Tulad ng ganyan. Mas malapad yung pinapaibabaw natin. Yan. Yan yung paraan pag magawa ng hiding na button. Hide button. Yung placket yan. Plansahin natin to dito para lumapat siya ng maigi, pati dito sa likod para lumapat siya para maganda. Plansahin natin. So ito na, naplansa na natin, oh. Yan, lapat na siya. Yan. Atin natin na lang ito siyang stinats dito sa baba. Kung ganoon din dito sa taas, stinat natin ito para hindi rin siya magalaw-galaw. Yan. Yan na. Yan, o. Ito na placket natin. Ito, tanggalin lang natin ito. Ito yung stinat natin. Kasi lalagyan pa natin ito na design dito. Ito na po yung ating ginagawang placket na hide button. Lagyan na natin ang design dahil ito yung uniform po ng guro na pang Miyerkules nila. So natapos na po natin ang ating paggawa. Para po sa mga buguhan po ng ating channel ay paki-subscribe lang po, share and like para matulungan nyo po ako sa pamamagitan ng inyong pag-subscribe ng aking channel. At sa mga tumatangkilik at mga sumusubaybay sa ating mga pagtuturo at pagbabahagi ay marami pong salamat sa inyong lahat.